Isang makasaysayang kilos protesta ang naganap sa Cebu habang libu-libong Pilipino ang nagtipon-tipon sa People's Caravan bilang pagtutol sa inihaing impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Sa kabila ng matinding init at pagod, hindi natinag ang mga taga-suporta na nagpakita ng kanilang matibay na paninindigan para kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinarating nila ang kanilang mensahe na huwag gamitin ang politika para pahinain ang liderato na tunay na naglilingkod sa bayan. Ayon sa mga dumalo, hindi lamang ito isang simpleng motorcade, kundi isang pagpapakita ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino na hindi papayag sa mga maniobrang politikal na humahati sa bansa. Anila, ang impeachment complaint ay walang sapat na basehan at isa lamang hakbang upang pahinain ng isang opisyal na patuloy na sumusuporta sa kapakanan ng taumbayan. Bilang tugon sa reklamo, naghain si VP Sara Duterte ng isang petisyon upang labanan ang impeachment complaint laban sa kanya. Ipinahayag ng kanyang kampo na ang nasabing reklamo ay walang batayan at malinaw na isang pagsisikap na guluhin ang kanyang panunungkulan. Sa pamamagitan ng legal na aksyon, layunin nilang patunayan na walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na nananatiling matatag si VP Sara Duterte at ipinapahayag ng kanyang mga taga-suporta na hindi sila titigil sa pagpapakita ng suporta hanggang sa may basura ang reklamong ito. Samantala, yumanig din sa balita matapos ang matapang na pahayag ni Professor Herman Chu Laurel kaugnay ng impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi ito isang simpleng reklamo, kundi isang maingat na pinlanong hakbang upang harangin ang posibleng pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo sa 2028. Sa kanyang paglalantad ng tunay na motibo sa likod ng impeachment, binigyang diin ni Laurel na may malalaking puwersang politikal na naisirain ang reputasyon ni VP Sara upang mawala ito sa eksena at bigyang daan ang kanilang sariling kandidato sa susunod na halalan. Itinuring niyang isang desperadong hakbang ang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon upang kontrolin ang susunod na eleksyon at panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit higit pa rito, sinabi ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi si VP Sara kundi si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ayon sa kanya, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, lalong lumala ang krisis sa ekonomiya, mataas ang presyo ng bilihin, bumagsak ang kalidad ng pamamahala at nagpatuloy ang pagiging sunod-sunuran ng gobyerno sa mga dayuhang interes. Aniya, ang tunay na banta sa bayan ay hindi ang pangalawang Pangulo, kundi ang isang lideratong walang malinaw na direksyon para sa kinabukasan ng Pilipinas. Habang patuloy ang investigasyon sa impeachment complaint, tumitindi rin ang panawagan ng taumbayan para sa isang gobyernong tunay na naglilingkod at hindi nagmamanipula ng kapangyarihan para sa sariling interes. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag si VP Sara Duterte at hindi rin matitinag ang kanyang mga taga-suporta sa laban para sa katotohanan at katarungan. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang bayan sa babala ni Professor Laurel? At higit sa lahat, handa ba ang mamamayan na lumaban sa mga puwersang nais igiit ang kanilang interes sa darating na halalan? At makikinig ba ang mga nasa kapangyarihan sa tinig ng mamamayan? Ano ang inyong opinion sa isyong ito? I-comment sa ibaba, i-like, i-share ang video na ito at ipakalat natin ang katotohanan. We are having a People's Caravan, Cebu People's Caravan. Although ang hakbang ng Maisog Cebu core team are the ones somehow taking an active participation in this, we can really call this a People's Caravan, a true People's Caravan. Dahil this came about not through the promptings or the urgings of any political force, pero talaga sa mga GC-GC lang ng mga pro-Duterte supporters and those na nadismaya dahil dun sa fast-tracking ng impeachment complaint na kung ano-ano na lang excuse na dirinig natin from congressmen who are supposed to be learned and dapat sila yung may alam sa batas and they cannot just say no na we had no choice.
Sa mga tarpuling ikanabit sa bawat sasakyan, naisiparating ng mga Sugbuanon ang kanilang hinagpis sa mga salitang No to Silent Martial Law, God Save the Philippines, We Support the Brave 38, and We Are Not Filipinos for Nothing. Lahat ng mga linyang ito nagsilabasan sa social media dahil umano sa matinding panggigipit ng Marcos administration sa mga Duterte at kaalyado nito. I'm joining the People's Caravan for Change, particularly organized by Maisog Cebu, in order to make our voices be heard. Kaya sa pagkakaroon, we're looking at the impeachment of VP Sara Inday Duterte. I believe we need to make a stand and we need to protect VP Inday Sara Duterte from the impeachment of the House of Representatives. I also believe that the impeachment process has been railroaded. Si Nanay Juanita naman ng taga Lapu-Lapu City ay tila galit na sa mga pangyayari ngayon sa bansa. I am from Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Ni-support mi ani among kausa, among panikamot nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara kay dili makatarunganon ang ilang gibuhat sa among mahal nga VP. At ang chairman at founder ng libo-libong Duterte Riders sa buong bansa na si Moises, awang-awa na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Luoy na kayo ang Pilipinas, luoy na kayo ang ato ang nasod. So, dili pwede nga dita mo tingog ganing ato ang paninguha na dili ma-impeach Inday Sara. Kung sa may pasabot nila sa impeachment Inday Sara, gusto nila na ma-impeach Inday Sara kay dili nakadagan sa 2028. Pero paningkamutan nato nga dili gyud ma-impeach Inday Sara kay tinguha sa katawhan sa tibuok Pilipinas nga Duterte ang lingkod 2028. Impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who wants us to be its forever vassal by destroying leaders not willing to serve its interests. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived ties to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJK's Pogo, with the threat of hauling him before the International Kangaroo Court, that is the ICC. I realize the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc of her political career, lest she restore our independent foreign policy should she become our next president in 2028. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Ma'am, I've read your petition po sa News Society and Foundation. And meron po kasing previous statement si Vice President na she welcomes the impeachment kasi it's the proper venue for her to defend herself against these charges. How do you reconcile this openness of the Vice President to face impeachment and then this petition po for certiorari? Sa tingin ko, walang contradiction, no? In fact, yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon para questionin yung proseso. Hindi ibig sabihin nun na ayaw na niyang humarap. Sa tingin ko, narrative lang yan nung mga tao na gustong magpalabas ng maling impormasyon, spekulasyon. Katulad nga ng sinabi natin kanina sa forum, dapat tignan ng taong bayan itong buong proseso based dun sa ano ba talaga yung facts, hindi dun sa kung ano yung spekulasyon na pinapalaganap, hindi ba? Or yung sinasabi natin na mga iniisip lamang ngunit wala namang batayan. So hindi ko nakikita kung paano magkatunggali yung kanyang pag-avail ng isang legal remedy na available naman sa kanya. No? Available sa iyo, available sa akin, available sa kung sino mang tao na malalagay sa kanyang posisyon. How are you preparing, ma'am, for the impeachment trial? Should it proceed? Should it proceed? I think
kung titingnan mo sa forum, no, there were several opinions on whether it should proceed. But bago mag-proceed, palagay ko dapat mo na i-resolve yung question ng petition. Because tatanungin mo, no, paano ka maging impeachment trial gamit ang isang impeachment complaint that is constitutionally prohibited. At hindi ito isang technical na aspeto lamang, yung one-year bar. It's not just a procedural issue. It is a substantive issue. It being the Constitution that imposes this particular standard. Ma'am, si dating Pangulong Duterte, kasama rin ba siya sa tatayo na legal counsel ni VP Sara pag lumarap na sa impeachment trial? Pumirma siya, the former president signed also the petition with us and along with Attorney Lucas Carbio. Pero as to the extent of his participation in the defense of the Vice President, of course kasama siya dun sa defense team, no, at gustong tumulong sa kanyang anak. Pero yung extent ng participation, whether he would be as active as katulad namin, yan siguro maigit tanungin niyo sa kanya. Ma'am, so lahat ng